at makakausap ni Bombo Jai Hagayo ang isa ho sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel at siya ay si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Bombo Jai, please take it away. Mga kabombo Star Nation, kasama natin ngayon dito sa Senado ng Pilipinas, House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Kasama niyo po si Bombo Jaira Hangayo. Unang-una sir, katatapos lamang Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagtagal yung sa ikaapat na witness, no? Yung usapin about stipulation, sa depensa, sa prosecution. Anong masasabi natin dito ngayon, sir? Unang-una, ito mismo yung gusto sana naming maiwasan during the pre-trial conference, no? Kung saan gusto sana namin mag-compare na kami ng documents, lalo na yung mga common exhibits namin with the defense para mas mapabilis na pagdating ng araw na ng paglilitis. But they did not, for some reason, they did not want to do that. So ngayon, nandito na tayo sa pagpepresenta ng ebidensya. We're forced to do it now, no? So natutuwa kami na ang presiding officer binigyan to ng isa pang chance, no, na para mapabilis yung proseso natin at bigyan ng pagkakataon na again both parties try to see if we could compare yung documents that we have. Anyway, these are common documents. In fact, these documents came from the defense, no? Silang nag-submit nito, Office of the Vice President and Department of Education sa COA, no, as part of their liquidation reports. So, para mapabilis sana, no, yung paglilitis. Attorney, sinabi dito ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero, even Attorney Kapunan, na opportunity na sana to sa defense team, no, na mapagkumpara kung ano yung dokumento na hawak nila, even sa prosecution. Nakikita mo ba na may something dito sa part ng defense? Anong strategy nila sa iba ng mga listeners and viewers, even nakatutok dito ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, might be delaying tactics sa part ng defense? Well, to be fair to the defense, ayoko namang sabihin na sinasadya nila to as part of their strategy na mag-cause ng delay, no? But no, whether or not it's intentional, nakikita natin, yun yung nangyari. Nagkakaroon ho ng delay, ano? Even in our first witness, we saw nagkaroon ng recess doon kay Attorney Wamil, 1 hour. No, ngayon, kanina, ganun din. No? So, hopefully this time, no, kapag when we do it before the clerk of court, pagkasunduan na to. This is just a mechanical act of comparing our documents to see if they're the same. Balikan natin yung kaganapan kanina kay Attorney Wamil sa mga pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos. Napansin natin sa kanyang interpellation ni Senator Judge Amy Marcos na tila binibigyan din niya ang accountability ng Special Disbursing Officer. Sa legal standpoint, attorney, sapat ba iyon para sabihin hindi na maaring managot ang head of agency? Okay. I'll direct you to the consistent answer given by Attorney Roderick Wamil regarding this matter, no? Naging consistent ang stand niya dyan. Magmula nung he took the stand, no, para sa direct and cross-examination and even sa questioning kanina ng senator judges. So sabi niya, malinaw, he cited particular provisions of the law as well as the joint circular governing the use and liquidation of confidential funds na sinasabi ang primary officer na merong accountability dito sa public funds na to, dito sa confidential funds nito, ay ang head of the agency. Sinong head of agency dito? For both Office of the Vice President and the Department of Education, ang Vice Presidente. Okay. Sa ilalim ng joint circular, paano ba talaga dapat i-interpret yung accountability ng head of agency at ng special disbursing officer? Shared responsibility ba ito o may kanya-kanyang liability? Well, pareho silang liable dyan, ano? But I'll focus with respect to the liability of the head of the agency, no? So sabi nga niya, as head of the agency, merong responsibility under the joint circular to directly supervise the use of these funds. And sabi din niya, to ensure that the liquidations of the funds will be done in accordance with the procedure laid down under the joint circular. No? At sabi din niya, he pointed out, maliwanag dito sa joint circular, nakasaad doon, if the accountable officer, and sabi nga niya, accountable officer here, meaning the Vice President, fails to liquidate despite demand. At ang sabi niya, the demand here is demand to liquidate. So,
despite the demand to liquidate, if the accountable officer fails to liquidate it, there is already a prima that is considered as a prima facie evidence that that person used that funds for his or her personal use or benefit. Okay. Now, puntahan natin yung direksyon naman ng mga pagtatanong dito ng Senator Judges. Napansin natin kanina, no, marami sa mga tanong dito ng mga Senator Judges umiikot sa audit system as a joint circular. Imbes na direkta sa alleged misuse of confidential funds. Sa tingin niyo, Attorney, ano ang ipinapakita nito sa direksyon ng impeachment trial sa ngayon? Well, I think those questions are fair, no? Gusto nating maintindihan ano ba talaga ang tamang proseso na dapat sundan, no? Paukol sa pag-liquidate ng confidential funds. At ang mahalaga ding naging tugon ng witness dyan ay itong Joint Circular 2015-01 na to, they apply it to all agencies who use confidential funds. So hindi lang to in-apply sa opisina ng Vice Presidente, no? Bagkus ginagamit nila ito sa lahat ng agencies na gumagamit niyan. Kaya lang, tulad ng sinabi niya, ngayon lang siya nakakita niyan na normally sa other agencies, they present sales invoices or official receipts kapag meron silang mga ginawang paggasta tulad ng pamimili ng supplies or any goods. But sabi niya dito, first time, walang nasubmit ng Office of the Vice President kahit isang official receipt. Ang sinubmit lang nila ay acknowledgement receipts, no? So kaya nga sabi niya, kulang ang dokumento na sinubmit para mapatunayan na talagang bumili sila ng medical supplies, food supplies. So tulad nitong mga nakalaad sa kanilang mga liquidation reports. Hindi rin tikom yung bibig ng ating mga mamamayang Pilipino dito. May ilan din nagsasabing parang mas interesado ang ilang mga senator judges na tukuyin yung kahinaan ng auditing system kesa ang mismong pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Maaari bang maging legal basis iyon, attorney, para sa acquittal kung sasabihin nila ang problema ay nasa system at hindi sa opisyal mismo? At the end of the day, that determination will be made by the Honorable Impeachment Court. Ano? But insofar as the prosecution is concerned, sa amin, nandyan ang mga patakaran no, para sa pagtamang paggamit at pag-liquidate or pag-account ng confidential funds. Kung at ang prinsipyo no sa batas ay hangga't hindi ito ma-invalidate by a court of competent authority, it's considered to be valid at dapat siyang sundan. So, yun ang pinag-uusapan natin dito, no? Wala nang question na nagkaroon ng confidential funds, nakatanggap sila, no? Yan yung naging paksa ng testimonya ng una nating mga witnesses, no, ng mga branch managers na sinabi nila na withdraw in cash itong bulto-bulto ng pera na to. So ngayon, kailangan natin makita ng Vice President ba napatunayan ba niya sa COA na itong confidential funds na to ay ginamit para sa mga tamang kadahilanan, no, dahil there's just a exclusive list of purposes allowed, no, for the use of confidential funds under that joint circular. No, pangalawa, talaga bang natanggap ito ng mga taong sinasabi nilang nakatanggap nito as stated in their liquidation reports? Lastly, attorney, day 14 next week, ano nga asahan natin dito sa ating current witness? Okay. So, ang nakaupo na, no, ito ang second auditor from the Commission on Audit. Maalala natin, si Attorney Roderick Wamil, no, sabi niya at some point in 2014, he left the ICFAO and transferred to another office of the COA. So kaya nga sabi niya, merong ibang mga audit observation memorandums na siya ang nakapag-issue. May mga iba siya lang ang nag-draft but hindi na siya naka-issue. So ang pumalit sa kanya, itong current witness natin, no, na si Ms. Eileen. So siya na ang magtutuloy ng testimonya paukol sa bagay na to. Ano pa yung mga na-issue na AOM, no, pati yung dun sa notice of suspension hanggang dun sa notice of disallowance na siya nang may personal knowledge sa bagay na yan. Thank you so much, Attorney. Mga Nation, House spokesperson or legal spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.